Hello, good evening, good evening. Ito lang pala may iba-vlog lang ako. May gusto lang ako i-vlog ngayon. So shout out sa ating idol Val Santos Matubang at saka kay Bro Rene Ose. Sis Alindog Comic. Pero lang akong gusto talagang i-vlog ngayon, ano? Gusto kong sabihin, okay. Skol. Simulan ko po sa aking istorya. Ito. Ako po ay isang vlogger, no? Isang viewer, at isa ring follower, at isa ding sponsor. Guys, ganito. Alam ko na marami sa ating mga gusto magi-sponsor talaga, lalo na sa nakikita natin na talagang mahihirap. Umista po ako sa pag-i-sponsor, yun sa mga Red Cross na yan, kasi simula nung napanood ko yung mga dokumentary na sila ay privileged na trabaho, no? Pero sila lang ang nagpapasasa ng sarap sa bansa na kanilang doon sila nagkaroon ng misyon. So mista po ako niyan. So pag may nakikita po ako dati sa TV o ano kina yan sa mga television na yan, ako rin po ay nag-i-sponsor, nagdo-donate, no? Nagdo-donate din ako. So ngayon naman kasi nauso na tong vlogger, excuse po, uso ng vlogs. Ako ay nag-i-sponsor sa ating sa ating idol na si Val Santos Matubang. Pero guys, ito po, paliwanag ko. Pag ako po ang nag-i-sponsor, nagbibigay, sasabihin ko lang po kung sino yung tao na gusto kong bigyan. Pero po, never akong nag-demand. Hindi ko sinabi na gusto ko bilhan nyo to ng ganito, ng ganito, ng ganyan-ganyan. Ang sinasabi ko lang, kayo na po ang bahala. Kasi bilang isang vlogger, bilang isang matulungin, alam na po nila yon kung ano ang kailangan ng kanilang gustong tulungan. So bilang sponsor, syempre, ayokong sabihin na bilhan mo ng grocery, bilhan mo ng ganito, bilhan mo ng kalan, bilhan mo ng foam o lamisa o ano. Wala po akong sinasabi niyan. Hindi ako nagsasabi. Bahala po. So sinasabi lang ni Idol kung ano yung binili niya. Pero honest lang, hindi ako nagsasabi na ano ganito. Basta nagbibigay lang ako. So ito naman po kaya nga po ako talaga sa aking channel, ayokong tumanggap ng mga sponsor. Ayoko talaga. May sina-shout out po akong tao na gusto kong tulungan, at kung merong gustong mag-sponsor, gusto ko ipa-direct. Kasi ayokong ma-involve at ayokong magkaroon ng responsibilidad, no? Siyempre, sa pagtulong bilang vlogger, ako ay daan lamang. Dahil hindi naman talaga ako ang kumikilos para tumulong, no? So, ngayon, i-direct na lang po doon kasi ako din nagbibigay din naman. Ito po yung ginawa ko. Ito, example na lang po sa mga sponsors ito, ha. Siyempre, nagagalit din ako o hindi naman nagagalit. May mga kapintasan ako sa ini-sponsoran na abusado. Katulad ng tinutulungan na nga maraming demand. Against po ako dyan. Pero ito po, ito lang, example ko lang talaga sarili ko. Si Bro Rene, siya ang ating Val Santos Matubang, International Team Bistag Kalingap ng Cebu. Ito guys, ito ha. Para din po sa mga sponsors ito. Isipin din natin ang kalagayan ng kumikilos doon. Nung nakita ko si Bro Rene, kasi nung una nga, bumili ng materyales, pero dinagdagan ko po yon. Binigyan ko siya ng halaga para doon. Sabi ko kasi, paano siya kikilos? Ang layo ng bundok, alang naman siya maghakot, no? Alangan naman hindi siya kakain. Alangan naman maglakad siya. Siyempre may budget. Alam naman natin yan na walang kinikita yan sa YT. So siyempre tayo bilang sponsor, mag-isip din tayo. Paano ba siya makarating doon? Maglalakad? O kung malapit, pwedeng lakarin. Pero kung mag-transport, ano ang gagamitin niyang pamasahe? Kung bibigyan lang natin ng eksakto lamang, so mali po yun. Siyempre bilang sponsor, isipin din natin yan, no? Na kailangan mamasahe siya. Ito, nakita ko sila
Kasi siyempre nga gusto niya magtipid, nahihiya siya. Nung nakita ko sila na nag-ihaw-ihaw sila ng tamban 'no, minessage ko siya, "Bro, bakit yun lang ang ulam niyo at parang kaunti ang kanin niyo?" Ang sabi niya, "Kasi sis kailangan magtipid para sa materyales." Sabi ko, "Ayoko." 'Di ba Bro Rene, sabi ko, "Ayoko. Kailangan 'pag may papagawa at nandoon kayo, may 1,000 kang allowance diyaan sa araw-araw." Kasi alam naman natin hindi pang matagalan. Honest lang 'yan, ha. Kasi kami 'pag nag-utos o kami 'pag may ipapagawa, alangan naman yung uutusan natin, alangan naman nagma-manage. Hindi ko siya inuutusan, kundi samahan namin 'yan, team namin 'yan. Pero alam ko na ang tao, wala rin naman 'yan, hindi ko sa ina-underestimate ano. Andiyan tayo sa realidad na wala naman talagang ano igagastos niyan, alangan abonado pa siya, 'di ba? Nagmamagandang loob na nga. So yoon, bilang ako nag-sponsor at ang pamilya ko, siyempre bigyan din natin, isipin din natin na makakilos yung tao, 'no? At hindi po ako nag-demand talaga, bigyan mo ako ng resibo. Alam niyo, 'wag na tayo mag-sponsor. Kung tayo walang tiwala sa taong hahawak, 'wag na tayo magbigay. Ang gawin natin, kuhanin natin yung address nung dapat na pagbibigyan, sabihin na lang natin, ano ang address niyan, ano ang telephone number, akin na at ipadala ng diretso. Kung wala kang tiwala sa tao. Kasi kung mag-demand tayo, kailangan lahat detalyado. Kailangan lahat, bawat isa may resibo. Mali po 'yan, pangit 'yan. Wala ka ng tiwala sa kapwa mo. Kaya 'wag ka na lang mag-ano, 'wag ka na magbigay kung ganyan ang ano natin. Kasi 'yan ang ugali ko, eh. Mag Napakasarap po talaga siyempre ipagpasalamat natin 'yan, na gusto nating mayroong taong gustong tumulong. Salamat, salamat ano. Pero kung ikaw lang iisang tao, magbigay ka lang ng ganyang kantidad at ang dami mong demand, ano ang mabibili sa ganyang halaga? Yun nga, kailangan ba 'pag bumili ka ng isang pirasong sardinas, ililista mo o talagang may resibo? Bili ka ng isang gatas, kailangan ba may resibo? Isang sabon, may resibo? Siguro naman common sense na lang natin 'yan ano, na alam naman natin kung magkano ang presyo. Siyempre kung mag-utos tayo ng tao, 'wag nating basamain, 'wag din natin sabihin na, "Kaya ka nga naging vlogger, kasi yoon ang layunin mong tumulong." Totoo din po 'yun, layunin ng tumulong. True sponsors din kung gusto nga magbigay talaga. Pero kung yun namang namamagitan diyan, na siya na nga ang maghahatid, 'di ba nasabi ko na yun sa mga una kong vlog, ang may pinakamahirap ditong sitwasyon talaga, yung nandito sa gitna. Ito talaga, tayo sponsor, dito tayo sa vlogger, ang vlogger magpapaabot doon sa tutulungan. Kaya nga itong mga tutulungan, mga namimihasa yan kasi nakakarinig sila niyan, eh, na may sponsor pala, kaya sila ganyan ka-demanding. Ano na yan sila, yung sat-sat-sat-sat pa, naaanuhan niya sila, "Ayun, manghingi ka ng ganito, mga ng ganyan, kasi ano yan, eh, pera naman yan ng iba, hindi niya naman pera yan." Ganyan. Kaya ganyan ang mga nangyayari, nagiging mga abusado. So, yun. Sino ba ang kakaawa-awa dito? Ito, example natin, Val Santos Matubang, Rene Ose, yan si Melisari Herona, sina Gabby Sira o sino pa man. Yan, yan. Kasi sila ang mag-aabot ng tulong. Kaya tayo namang mga sponsor, 'pag tayo magbigay, magpaabot ng tulong, huwag din tayo masyadong demanding na lahat na lang na resibo andiyan. Si Bro Rene nga, eh, nagpapadala sa akin ng resibo 'yan. Sinabi ko talaga, "Alam mo bro, hindi mo kailangan isa-isahin 'yan. Hindi ko kailangan ng resibo." Hindi talaga. Kasi nga, kaya ako nag-sponsor, kaya ako nagbigay, kasi nga may tiwala ako do'n sa taong pinagbigyan ko. Ganyan dapat, 'no? Mabuti sana kung napakalaki talagang pera, 'no? Sabagay nga naman, maliit, kahit maliit na bagay, kung maraming nagsama-sama, malaki din 'yan.
Pero kung iisang tao lang din tayo na yun lang ang inabot natin, tapos ang dami-dami nating demand, parang hindi rin naman tama yun, 'di ba? Ayun, 'di ba namimili, hindi pa ba sapat yun halimbawa na yan, ito yung pinamili, ito yung ganyan. Siguro naman alam natin kung gaano rin kamahal ang mga bilihin sa Pilipinas, 'di ba? Ako guys, maputak akong tao, matalak, 'pag sermon ako. Pero pag-usapan naman ang pera at sa tulong, ganyan. Una, hindi talaga ako nag-aano diyan 'no, kaya lang ako nagagalit sa bandang huli kasi nga puro mga abuso na, 'yun. Yan talaga, makakarinig na ng hindi maganda. Pero ako po may pang-unawa at nasa eksaktong pag-iisip po ako. Hindi po ako nag-uutos ng tao na tiway lang. 'Pag ako nag-utos, siyempre isipin ko din 'yan. Yung uutusan mo, kakain 'yan, magugutom katulad din natin. Hindi mo 'yan puwedeng palakarin ng mga ilang kilometro, 20 kilometro o 10 kilometro. So, ang dalawa nga lang, tatlo, malayo na rin 'yan, 'di ba? Yung sa bukid malayo na rin 'yan, 'di ba? Kaya nga may mga suhol din 'yun, pati mga naghahakot. Alangan naman pati yung nag-o-organize do'n, 'yun din paghahakotin natin 'yan, 'di ba? Siyempre susuhulan din 'yan, 'di ba? Para nga ano 'yun, yung ganyan talaga, ganyan talaga. Kaya totoo 'yan, mahirap para sa kanila ang sitwasyon. So, siguro si Idol, si Val Santos Matubang, malaki yung kanyang pundo dahil marami silang sponsors, 'no? 'Pag naiipon nga naman, nagkaipon-ipon, so malaki nga naman 'yan. Pero ito dito, pinag-usapan natin ito si Bro Rene o si Melisari Herona, ito lang binabanggit ko itong ating mga talagang kasama ha, 'yun. Kaya ganoon 'yun, 'yun ang ano ko. 'Pag sinabi nating transparent, sapat na yang iabot mo, iaabot mo yung kung anong pinamili. So, puwede tayong mag-demand sa ating, sa ating hindi man tayo nag-sponsor dun sa vlogger, iba, bale nag-i-sponsor tayo talaga sa tao doon, talaga sa aktuwal na tutulungan. Bale ito 'to si vlogger na 'to, ito yung maghahatid ng tulong. Napakahirap ng kanyang sitwasyon, napakahirap talaga 'no. So bueno, pinasok niya yung mundo na 'yan, yung landas ng pagtulong. Kaya ako nga guys, sinasabi ko 'di ba, di ako puwede sa ganyan. Mag-i-sponsor ako, tutulong. Dahil ako talaga may high blood ako, lalo na sa mga taong tutulungan, tapos puro demand. Ay talaga makatikim talaga sa akin ng talagang katakot-takot, kasi para sa akin, ano bang tutulong natin? Kung bahay, pabahay lang, diyan tayo focus. Okay, wala kang bigas, bigyan din kita ng ano, pero sa ibang bahay hindi. Kung mag-demand ka ng cellphone o kaya yung manghingi ka ng mga ganyan, papiliin lang naman kita, Ano ba gusto mo? Masisilungan o cellphone? Ganyan lang 'yan, 'di ba? Kasi hindi natin puwedeng anuhin ang lahat na tao, 'no? Na nandiyan na 'yan si apo, si anak, kung hindi si anak, si apo. Kung hindi si apo, kapitbahay yung mga ano, na mga abusado kasi nga ano 'yan sila, nag-aano sila, ay marami yang sponsor, maraming magbibigay. So yung isa makarinig, gagaya-gaya na akala nila ganyan naman. Hindi rin nila alam na may mga sponsor na talagang kulang na lang ilista, ultimo ano. Pero mali po. Salamat po sa mga sponsors. Pero titingnan din natin yon, gaano ba kalaki ang ibinigay natin, 'no? Ano lang ba ang tama doon, 'di ba? So, pabayaan na natin ang tutulong. Puwede tayo mag-suggest. Kung magpabili tayo ng isang sakong bigas, ang isang sakong bigas ay 2,200. Sa probinsya nga namin umaabot nga ng 2,400, 'no? Umaabot 'yan, ganyan na kamahal. Ang NFA ngayon hindi ko alam kung saan ka makakabili niyan. So guys, wala ng ganyan. Kung magpaabot lang tayo ng ganyang kantidad na pera, ang dami nating gustong ipabili, saan makakarating 'yan?
Anuhin natin yung katotohanan. Siyempre ipagpapasalamat nga natin 'yan, dahil nagpagod din ang sponsor. Pero kung ganyan lang naman kapiranggot na pera ang ibibigay natin, ta's ang dami-dami nating ipabili at gusto paisa-isa pa ang mga resibo, 'wag naman po gano'n. Hindi naman 'yun, sus Mariosep ano, totoo 'yan sa taong walang-wala, napakalaking pera na 'yan. Totoo po 'yan. Pero isipin natin lagi yung ating yung kikilos doon, bigyan din natin ng pangkilos 'yun. Yung ibang mga vlogger, talagang ultimo mga sentimo, inaano nila kung magkano pinang-grocery nila, inaano talagang binibigay nila katulad nila pobreng vlogger at yung iba pa. Kasi sila kumikita na sa YouTube. Mayroon na silang sariling pera. Pero itong mga taong paumpisa pa lang, gabayan din muna natin sila, 'di ba? Ako nga sinasabi ko lagi, "Guys, kung puwede lang, pakipanood niyo ang mga video ni Rene Ose, ni Milisari Herona. Anuhan po natin sila, suportahan sa pamamagitan ng panonood natin ng video 'no, para naman sila kumita." Alam niyo po ba, ang 2 hours na pag-aano, yung pagla-live streaming, wala pa ngang wala pang 50 cents na dollar. Yun yung pinanood natin na video. Kung maka-1,000 tayong ano diyan, kung pinapanood niyo yung views, ang swerte mo kung magkaroon ka ng $5 diyan. Ako mismo ako subok ko na 'yan. Kasi dito makikita mo, huwag niyong isipin na kung maraming views, pinapanood niyo, hindi kayo nag-skip ng ano, ng ads. Huwag natin isipin na napakalaki na niyan. Point one sentimo lang 'yan, sentimo. Isipin niyo 'yan guys, 2 hours ang daming naglalaro na tinatawag na harang na ads. Ang suma total, 0.33 dollar ang aking kinita. Kaya ganyan po kaliit. Swerte mo kung may magsu-super chat sa'yo. Ako nga sabi ko, nagsu-super chat din po ako guys. Nagbibigay ako sa ating mga ano diyan, kasi alam ko sa sarili ko kung gaano lang kapiranggot ang kita. Pero sa kalagayan ko, sa sitwasyon ko, ayokong may mag-super chat sa akin kasi nga hati din diyan sa YT. Okay lang po sa akin 'yan, 'no, na makaipon-ipon tayo kasi nakakatuwa din naman, nakakatuwa. Hindi po kami mayaman, hindi po. Pero ako ang hinihingi ko lang yung ating mga ka-small YouTuber, lalo na yung mga nasa ang mga OFW na gusto nang umuwi, na mga na-stranded o kaya yun sina Bro Rene Ose, Milisari Herona, yung mga nasa Pilipinas na gusto ring makatulong. Gabayan po natin sila. So, kahit kumita man lang sila 'no, ayan malaki na nga. Malaki nga ang iniisip ko kahit $200 man lang. Pero yang $200 na yan, kung sa isang buwan kikitain, kailangan magka-view sila na bawat upload nila, magka-view sila ng minimum 3,000 views. Isipin niyo 'yun kung gaano kadami 'yan. Gaano kaano 'yun ano, naiipunin. Kasi po guys, talagang sobra talagang liit lamang, liit, 'no. Kaya po, ako iniisip ko rin na 'pag nag-i-sponsor ako, bigyan din natin ang ating nag-oorganisa doon, yun yung tumutulong din doon, tayo tumutulong, yung tulong natin pinaaabot din doon sa tutulungan. So, magkaroon din tayo ng palaisipan, halimbawa lang, kung may ibigay kang 1,000, siguro naman bigyan din natin ng 100 yung ating uutusan. O kung malapit lang naman yon, 50 okay na yan, 'di ba? Pero kung malayo naman, 100 din. Kasi para may pamasahe siya at makabili ba na siguro ng tubig ano? No,
tubig man o kung may makain man diyan o kung ano-ano pa. Gano'n po, gano'n. Kahit si Bro Rene Ose, sinasabi ko 'yan, ikaw ng bahala. Alam mo na hindi naman tatakbo talaga ang motor o scooter o ano man 'yan, maliban na lang kung magbisikleta. Kahit bisikleta nga 'pag na ano 'yan, nabutas ano, 'pag na-flat 'yan, siyempre ipapagawa mo, 'di ba? So, gano'n po dapat isipin natin. Gaano ba katagal ang tao maglakad o aalis? So, kaya yung sinasabi ko kay Bro Rene, "Bro, ikaw ng bahala kumuha diyan ng panggas mo. Ikaw ng bahala mag-budget. Hindi ko hinihingian niya na isa-isahin mo yung ganito, ganyan." Natutuwa ako nakita na binigyan niya, 'di ba? Pinapakita niya mga groceries, yun sapat na. Pero yung manghihingi pa ako ng, "Kailangan bigyan mo ako ng resibo ha, o magkano mang halaga ng ganyan, ng gano'n." Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Sapat na 'yan na natuwa yung pinagbigyan. So, gano'n po dapat, gano'n po. Isipin din natin yung tao na pasimula pa lang sila, wala pa silang kinikita ni singko, 'no? Kaya kung may pera man 'yan sila, hindi na natin isipin na iabono pa. 'Yan, katulad ni Melisari Herona, Kaka Arts, maraming salamat ano. Ikaw napakabuti mo talagang tao na naisip mo rin yung bata. Ako talaga kaya nga tinulungan ko 'to si Melisari Herona na ma-monetize kasi siyang bata may determinasyon at gusto niya talagang tumulong nga, 'yun. M Hindi man kami nagkikita ng personal, pero nandiyan yung ano namin samahan, andiyan ang yung dikit namin na para kaming magnanay. Kasi 'yan bawat ano niyan, nag-uusap talaga kami niyan at saka yun nga humihingi ng payo o kaya 'pag may mali yan pinapagalitan ko talaga. So 'yan, inaalalayan ko sila. Oh, siyempre 'di ba, pasimula pa nga lang kailangan gabayan natin sila, gabayan. So, ganyan din kami ni Bro Rene. Kasi nga magka-partner tayo, magka-team tayo, eh. So, mag-uusap tayo kung ano ang gagawin. Pero ayoko po at kahit sa ako halimbawa lang, may mag-sponsor sa akin at sasabihin niyo, "Kailangan bigyan niyo ako ng resibo ha na ganito, bigyan niyo ako ng ganyan, ng ganito, gano'n." Sorry, hindi ko tatanggapin. Magkakaroon din ako ng pride. Kasi kung kung 'yan ang hahanapin niyo sa akin, kung isa-isahin ko pa 'yan, bigyan niyo pa ako ng palaisipan at bigyan niyo pa ako ng mas maraming trabaho, no thank you na lang. So, 'yun na lang mangyayari. Kuhanin ko yung contact number nung tao, puwede ko silang i-vlog na ito yung taong 'to nangangailangan ng tulong, pero idiretso niyo na lang sa tao. Doon niyo na lang i-direct niyo yung tulong niyo. Yun din ang sigaw ko kay Jonalisa. Kaya nga hindi ako nagbibigay diyan ng kung ano-ano, idiretso niyo. Kasi ako napakasama akong tao 'pag ako napagsabihan o pagdudahan, 'no? At lalo na kasi ako honest akong tao, eh. Lalo na yung hingian ka ng ganito, ng ganyan. Yun nga sa nasasabi ko, mapagkatiwalaan ako. Kaya ako nagtitiwala din doon at nakikita ko kung sino yun, kung sino dapat ang mamamahala, mamumuno doon. Kaya yan guys, ano? So sana may makapanood din dito ng mga sponsors. Yun lang talaga ang masasabi ko. Kung tayo may mag-abot, kung tayo may mag-sponsor, isipin din natin yung kikilos doon, yung kumikilos, yung umiikot. Iisipin din natin yun, na bigyan din natin sila na para makakilos din sila. Kasi kung halimbawa nasa ibang bayan pa yun o kaya sa malayong lugar, so wala namang mga transport talaga sila, kundi nanghihiram lang o nakikisakay lang. Mabuti kung yung manghiram ka na nga lang, makisuyo ka nga lang, siguro ang isang beses pwede tayong makisuyo na, "Puwede mo ba akong ihatid?" 'No, 'no? Alangan naman yung may may-ari pa ng ano, hindi naman ako yun, eh. Ako
Kaya ko maging taxi driver sa sarili kong sasakyan na wala akong hinihingi na bigyan niyo ako ng panggasolina, hindi po ganyan ang pagkatao ko. Pero gano'n pa man iniisip ko yung iba, kasi hindi naman sila ako, 'di ba? Yung iba nagdi-demand kasi nga naman kung wala din naman trabaho, paano ako masiraan? Natural lang na talaga na mag-aambag tayo ng gasolina kasi hindi naman tatakbo yung motor kung walang ano, kung walang gasolina. Pangalawa, kung masira 'yan, sino magkargo niyan? 'Di ba ang may-ari, 'di ba? Ikaw nakisakay ka lang, ah, nakisuyo ka lang, 'no? Tapos kargo ng ano, ng may-ari 'pag nasira. Kaya nga, kapag sa ganyang sitwasyon, matuto rin tayong mag-isip, matuto rin tayong mag-analyze ng lahat. Kung ikaw ba, kung ito bang tao uutusan ko, ano ba ang dapat kong gawin? Siyempre, ito, bilhin mo tong ganito. Isipin din natin magkano ang kantidad. Kung magbigay ka ng iilan lang, tapos yung ipabibili mo, Diyos ko po, yung pera mo wala pa nga sa kalahati. Kaya guys, ang bigas, 2,200 to 2,400 ang isang sako, ha? Ang isang sako. Mahal po yun, mahal. So, imagine na lang natin yan kung saan makarating ang ating pera. Kung magbigay ka ng 2,000, pabibilhin mo ng isang sakong bigas, pabibilhin mo ng mga groceries. Anong gagawin ng tao? Siyempre, ang bigas hindi na magiging isang sako kasi ang dami mong pinabili. Saan yan? Ano yung magnakaw? O, di ba hindi? So, isip-isip din po tayo, ano? So, pero ganun pa man, maraming salamat. Maraming salamat na may mga nakaisip na mag-sponsor. Pero kung wala kayong tiwala at kung sa tingin nyo lahat ay napakamura, panahon palikupong-kupong yung presyo na yun. Diyos ko po. Maano naman kayo, no? Alam nyo guys, sinasabi ko talaga minsan yan. Ako talaga totoo, sinasabi ko talaga yan. Ibalik nyo yung pera. Ibalik nyo. No? Ako na magbalik. Kung ganyan lang din naman. Kasi, saan kayo kukuha ng pang-aabono dyan? Kanino kayo manghiram? 'Di ba? Yun ang katotohanan. Huwag kayong tumanggap. Yung totoo po guys, ano? Ayan, wala akong pakialam kung i-bash nyo ako. Totoo po yan. Kung magbigay ka, huwag ka namang over-over na ang dami mong ipabibili. Na yung pera na yun, hindi pa nga sapat sa isang bagay na yan. Huwag naman po ganyan. No? Pero kung magbigay ka, sabihin mo lang na bahala ka na rito kung anong magkasya sa pera. Yun ang maganda. Pero kung magbigay ka, tapos gusto mo may ganito, may resibo, may ganito, may ganyan, huwag na. Ako na nagsabi, stop na, huwag na. Ang dami ko ini-sponsoran. Ang dami ko. Meron nga nag-ano sa akin Kaunti nga lang dapat Pero anong inisip ko? Binigyan ko siya ng allowance. Kasi pag na-withdraw niya yon, yung kakulangan, kung yun lang ibibigay ko, kulang pa rin yun. Kung yung 1,500 na kulang, pupunta sila doon, withdrawin, mamamasahe, babalik. E di hindi na 1,500 yan. Kaya ang ginawa ko, dinoble ko pa, mas mahigit pa sa doble. Kasi alam ko, sa probinsya yun dadalhin. No? Taga-probinsya yun. Kaya dapat, ganyan po tayo mag-isip. Ganyan po tayo. Kasi, hindi naman, di ba, hindi naman talaga tayo makakilos kung wala tayong pera Hindi talaga tayo makakilos. Kahit ako man, bawa rito, walang-wala ako. Tapos utusan mo ko, halimbawa, utusan mo ko tapos abonado pa ako. Naglalakad na nga lang ako, tapos ipabibili mo, mag-aabono pa ako. Ay, sus Mariosep. No? So, wag po ganon, wag po ganon.
Salamat, maraming salamat. Pero 'yun ang sinasabi ko, ano ang sinasabi sa inyo ng sponsors? 'Yun talaga sinasabi ko, magpasalamat tayo. Salamat Kaka, ha. Si Kaka good example 'yan. Napaka-good example nito ni Kaka Arts. Pabigay siya kay Nanay Auring, pabigay siya kay Giselle, pabigay din siya kay Melisare, pero hanga ako sa kanya dahil nagpabigay siya dito sa tatlo, binigyan niya rin talaga si Bro Rene para makakilos siya. Yun po ang tama kasi ganyan din ako. Ganyan din ako. Hindi lang isang tao ang pabibigyan ko. Siyempre, yung magwi-withdraw, yung kikilos, mayroon din siya para sa kanya. Makakilos siya. Ilang beses kong binlagyan na pakisuportahan nyo para makakilos siya, makakilos. Kaya sana guys, meron kayong napulot na aral. Especially po ito sa mga vloggers at saka sa mga sponsors. No? Siyempre, bilang tumutulong, yun din ang lagi ko sinasabi sa ating mga katimbistag. Focus tayo sa isang bagay. Pagpabahay-pabahay lang yan. No? Hindi na tayo aano dyan. Kailangan matuwa sila dahil yun pabahay. Ngayon, kung anong gusto nating ibigay na extra, syempre may mata naman tayo at kung may sobra naman talaga, ay di ba nakakatuwa. Katulad niya, nagpabahay lang kami. Wala kaming narinig kay Nanay Auring na gusto niya ng ganito, gusto niya ng ganyan. So may nakakita, si Kaka nagpadala ng groceries. May isa pa, may sumunod pa, di ba? Ang ganda. Nagpabili ng mga tawag niyan ng mga kumot, ng foam, 'di ba? 'Di ba ang ganda? 'Yun. Kasi sila na dahil yung pera nila sapat doon sa pinabibili nila. Kaya na ano 'yun, nabili lahat, 'di ba? Kasi nakakakilos din yung tao doon. Kaya 'yun sana naman po kung tayo magbigay ng 1,000, sana kahit 50 lang yung kukuha doon sa perang yon, abutan din natin. Si Idol nga, bigyan niya ng bigas, bigay pa siya ng pera, di ba? Joke lang po yan. Pero minsan, over the limit na rin minsan itong mga tinutulungan na yon. So, ano na rin yan, sa akin, hindi na rin ano yan. Basta, tulong pabahay, no cellphone, no para panganganak, no. Yan, pabahay lang, no. So ngayon, kung may magbibigay naman na iba diyan, o ito, o iabot mo to kay Nanay Auring, halimbawa, o bigyan mo na ito, iabot mo to, cellphone para kay Nanay Auring. Okay yan, hindi nanghihingi si nanay.